Hanap nyo rin ba yung Maha Blanca na napakasarap, malinamnam, napaka-creamy, super smooth? Yun bang hindi ka titigil hanggat sa hindi mo maubos ito? At eto po yun, gagawin na natin. Inimbitahan kaming pumunta sa birthday party at eto yung naisipan kong i-gift. So, nang una, meron tayong aluminum tray dito. So, i-grease lang natin ng konting melted butter. Pwede din naman kung meron kayong coconut oil or yung oil na lang, ay pwede din naman yun. So, dito sa isang bowl, paghaluin lang natin ang cornstarch at saka water. So, paghalu-haluin lang natin hanggat sa totally ma-dissolve itong cornstarch. Ayan po. I-mix lang natin ng maigi hanggat sa matunaw ng bahagya ang cornstarch. At pagkatapos ay isantabi muna natin. So, dito sa ating pot, paghaluin lang natin yung ibang mga sangkap tulad nitong coconut milk, about 4 cups po to. At saka ilalagay na natin itong ating isang latang cream corn. Yes, isang lata po yung ilalagay natin para naman mas masarap. Ayan po. At pagkatapos ay idagdag na natin itong ating isang latang condensed milk. Huwag nang magtira kahit konti yan, ilalagay natin lahat. Ang mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. At saka idagdag na natin itong ating evaporated milk. Yan po ang nagpapasarap lalo at nagpapakrema ng ating Maha Blanca. I-mix lang natin hanggat sa mag-combine yung ating mga sangkap. At pag medyo matabang po sa inyong panlasa ay maaari kayong magdagdag ng sugar. So, mga about 3 tablespoon po yung nilagay ko. So, nasa inyo na po, ayon sa inyong panlasa. Pwede din naman more or less. At nilagyan din natin ng konting vanilla essence. Ayan po, mga about 1 teaspoon. At pagkatapos na nating maihalo lahat, ang mga sangkap ay ilalagay na natin sa apoy. Pag medyo nag-simmer na po, ay saka na natin idagdag itong ating 1 cup of corn kernels. So, continue cooking lang po. And then simmer for another 10 minutes. Pag medyo kumukulo na po ito, ay saka na natin idagdag yung naihalo nating cornstarch kanina. Continue stirring lang po habang paunti-unti nating ilalagay itong ating cornstarch mixture. Para hindi masunog. Make sure in a low medium heat lang po. Huwag niyo pong tigilan sa paghalo-halo para iwas sunog po. Ayan. Lumalapot na po siya at pabigat na po habang hinahalo. Ipagpatuloy lang po ang paghalo-halo and continue cooking lang po hanggat sa maging thick na po yung kanyang texture. Pag ganyan na po ang consistency ng ating corn pudding ay okay na po yan. So, pwede na nating hanguin at ilipat sa ating aluminum tray. Ayan po. At palamigin muna natin ng mga 1 oras. Pwede din nating ilagay sa fridge para mas madali at lalagyan na natin ng cheddar cheese. Ayan, mas madaming cheese, mas masarap. I-try nyo na din tong gawin mga mamshay at siguradong magugustuhan nyo rin po. Dahil gift natin to sa birthday, ayan, takpan na natin para maganda naman tignan at presentable. At eto na po, ready na po nating dalhin sa birthday party. Maraming salamat!